Chapter 21, beginning from verse number 15. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He said unto him the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And he said unto him, Feed my sheep. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? Murang naulit gamay si Peter, sige man ang pamutanaan niya. Ako namang natubag ang iyang ipangutana. Balik-balik man po ang iyang pangutana. Peter was grieved because he said again the third time, lovest thou me? And he said unto him, murag sa akong pagsabot na usab ang tono ni Peter ni Lord. Kaiba man ka, Lord. Giingnan naman tika. Nabalik-balik man kag pangutana. Gitubag naman tika, Lord. And he said to him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said to him, Feed my sheep. Verily, verily, I say unto you, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thine hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken thus, this, he said to him, Follow me. Wala pa'y Facebook, wala pa'y Messenger, wala pa'y Twitter, X, wala pa'y WhatsApp, wala pa'y Snapchat. Usa ka panahon, ang paagi pag-communicate sa tao paghimo og sulat. Ang mga may edad, more suito ani, kaya ang mga bata, ang mga young people o mga bata, wag yung ikalibutan maghimo og sulat. Kinsa niyo diri mga bana o sa kapanahon, love letter pa ang inyong gisuwat. Love letter mo gisuwat? Kamo mo suwat og love letter? Ang naibaw ang karon sunod new generation, Gen X, pulos naman, take. Usar ka pindot padadayon. Pero doon ay panahon nga ang mga sulat kinahanglan yun imong isulat. O sa katapusan imo day butangan lovingly yours. Ano? Imong mahal. Hindi kayo no. Pero pag human imong sulat makahinumdum day ka, uy napaday ko iapas. So imo dayong butangan og PS. Yan. Nakaswito yun ang mga may mga edad. Tinuna, sa katapusan, pakapinan dayon ang sulat o PS, postscript. Kung inyong sabton ang pagbasa sa Juan, if you will go to John chapter 20, at turagon mo sa Juan, kapitulo 20, just a page before. Juan kapitulo 20, versikulo 30. Nagsulat si Juan, John writes, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. Daghan pa og nahimo si Kristo, daghan pa ang nasulti ni Kristo, nga wala na mahisulat ang nga libro. Verse 31, but these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through his name. Human unta ang libro. O ginong sabton, ending na. Naningon din Ginoo, John, ayaw sa ato sa nang dungagan. Gipakapinan og PS. Chapter 21. Kung imong sabton ang chapter 21, the main character is Peter. Kuhain na gamay ang volume kay the feedback siya. The main person sa atong gibasa sa chapter 21, si Peter. Nakaila naman katingali, nakasibaluta, gamay volume lang, gamay lang.
Nakahibalong tingali ta kinsa ni nga Peter, mauni nga Peter nga unang mga disciples. Peter, James, and John mo'y unang dipili ni Jesus Christ. Mauni nga Peter nga kanunay nga kuyog ni Jesus Christ. Sila gyud ang tulo, Peter, James, and John, na ay special nga lakaw si Jesus Christ. If you remember the Mount of Transfiguration, kinsay gikuyog si Peter, James, and John. Sila gyud ning tulo mo'y barkada ni Jesus Christ. Mauni nga Peter, kay baluta sa istorya ni, mauni si Peter nga nakalakaw sa dagat, nakalakaw sa tubig. Wala gyud laing tao sa history sa kalibutan nga nakalakaw sa dagat. Ang ato ra ba dayong mahunaw-hunaan na lunod si Peter? Ayaw sa nang lunod, usahay ko, hunaw-hunaon dayon nato ang dili maayo. Hunaw-hunaan sa ang maayo, nakalakaw si Peter sa tubig. Amen. Pero di pagkapanalangin, suway ko na ba, kamo ko na ilakaw diya ba? Makalakaw ba mo si Peter, nakalakaw sa tubig. Mauni nga Peter, nagibuyag si Jesus Christ, ni-rebuke si Jesus Christ. The King of Kings and the Lord of Lords, the very Son of God, ningingon si Jesus Christ. Usa ka adlaw, siya dakpon, siya kapagapatyon, siya kapagalutuson, o ana nga higayon, Mark chapter 8, si Peter took him and began to rebuke him. Iyang gibuyag si Kristo. Iyang si Kristo, ano mo sulti kung ka na nga, dakpon ka nga, lutuson ka nga, sakiton ka. Peter rebuked him. He turned about and looked to his disciples and rebuked Peter. Gibalusan sa ni Jesus Christ si Pedro. Gibuyag sa siya. Giingnan dayon niya si Peter, "Get thee behind me, Satan, walay laing tao nga giingnan ni Kristo, ikaw Satanas." Ang mangga. Natawag na noon si Peter o Satanas. Mauni nga Peter, sa pag-ingon ni Jesus Christ, Matthew 26, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. But after I am risen again, I will go before you. Peter answered and said unto him, paminaw sa igingon ni Peter, though all men shall be offended because of thee, yet I will never be offended. Unas tanan, never say never. Papasa na sa imong vocabulary, never. You never love me. Katuday, pag pangulitaw na ako ni mo. Di ba naman? Ay, ikaw, never. Wag yung kakatagad na ako. You never pay attention to me. Ayaw lagi ng never. Never say never. Si Peter, pamina ba? Naingon si Kristo, kamu ba, kamu mga disciples, usa ka gabi, ma-offend mo. Kaya puno naman si Jesus Christ, ma-offend mo. Naingon pag yun si Peter. Kung sa'yo magkaitabo, I will never be offended. Ingon pag yun si Jesus Christ, verily I say to you, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And Peter said unto him, kani si Peter, kung hibaluan na ito ni, usani ka disipulo nga, abdi kayo ba, hinay ang utok. Nakakuha na mo mga tao nga, paspas kayo musulting, wag ganin niya huna-huna ang gisulting. Ano si Peter? Ang 100 kilometers ang araw niyang utok, 1 kilometer ang araw, wahi kayong utok. Kaya niingon na si Kristo, Pedro, karong gabi, you will deny me thrice. Tubag dayon si Peter, though I should die with thee, yet I will not deny thee. Tanaw, walang yun. Bisan magmamatay ko, Lord, dili ko mo deny. Nya unsa dayon na hitabo? Tulog ka bisis. Nang deny si Peter. Nya gitok-tugaog kan di man. And the Lord turned, Luke 22, and looked upon Peter,
And Peter remembered the word of the Lord, how he said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And Peter went out and wept bitterly. Gusto ko, ikabot na kog langit. Daghan ko kay lingkod og istorya ni Peter. Pero gusto na kong pangutanon si Peter, Pete, giunsa man kapagtanaw ato ni Kristo. Di ba no? Katubang pag-deny niya katulo ba? Na nitugtugaw tayo nga manok. Na nilingi dayon si Kristo. Ay to ay dayon sila ni Jesus Christ. Unsa kay magpananaw atong Kristo? Murag ang pananaw ni Kristo. Oh, tanawa. Ingnan ka. Kasuway na mo ang kasapan ka ni Papa, ni Mama, tanahon lang ka? Kasuway na mo na? Wala ba isulti ba? Tanahon ka ba? Agoy, pagkakita ni Peter, unsay atong ingon sa teksto, Peter went out and wept bitterly. Si Kristo nadakop, arranged, charged, found guilty, brought up to Golgotha, he died, he was buried, on the third day resurrected, sa ikatulo ka adlaw, niadto sa mga disciples sa gabi. Wala gyud gisulti si Kristo kang Peter. Sunod gabi, sunod Domingo sa gabi, naanasad ang magpanagtapok sa believers, anasad si Kristo. Wala gyud gisulti si Kristo ni Peter. Are you with me? Apa mo? Introduction pa ni. Pero kinanglan masabtan nato unsay gyud pangitabo. Wala gyud si Kristo ning tagad ni Peter. Kamo sa lugar ni Peter. Unsa kay inyong una-una? Agoy, kusikon mo katuan ni Ro. Agoy, nakakita na may ani, buyag mo yung katuan ni. Agoy, may mayan mang katuan ni Ro, ani niya maayo sa atong kapalpakan. Di ba, ana ang atong bation dahil na mag-abot sa atong nasandaan ba? Hello? Nakasuway na mo na nakasala ka o na murag di ka gusto mo dool, pero kinanglan man ka mo dool. At kuyunsa. Pero wa, kyo'y gisulti si Jesus Christ kang Peter. Karon, ning apot ang panahon nga gilaay siguro ang mga disciples, kaya wala nang bandayo gisuwat kung unsay nahitabo. So niingon si Peter, pauli ta sa Capernaum. Taga-Capernaum man si Peter. Kung mo bisita mo sa Holy Land, dagon mo sa Capernaum, naapakuno itong balay ni Peter, naapa, gihimuan nila o marker, mauni balay ni Peter. Nanguli sila si Peter. Ang hindi akong confess, akong tawel nasa side. Yan. O, nag-standby na ang mga disciples. Usang kagabi, miningon si Peter, I go a fishing. Ayaw kalimot, mangingisda si Peter. O si James and John, mangingisda. So, nakahuna-una si Peter. Mantay lang, hindi mo na, mangisda na. I go a fishing. O ang iyang mga kaubanan, unong kabog, pito sila tanan. Nangadto sila, nangisda sila. O giingnan ta sa teksto, that night they caught nothing. Dali lang ang leksyon, pero dili na maunsahay. Basta magbuot-buot gani ka sa imong kaugalingong pamaagi sa kadugayan, wala gyud kay makuha nga maayo. Basta magbuot-buot ka sa imong paagi o imong gusto, sa katapusan, they caught nothing. Mga pastor, di mo gira ko ng mensahe nila pa na text. They caught nothing. Karong buntag na. O to si Kristo sa baybayon. O nimot si Kristo, boys, have you had any meat na amamoy nakuha nga isda? Lord, wala. So ingon si Jesus Christ,
Cast your net on the right side. Di ay lang mensahe mga pastor. At least kung ma-challenge na mo, ang damo mensahe. There is a right side and there is a wrong side. O abto ka sa right side, sa paglabay nila sa pukot sa right side mga kaigsunan. Tuadan ang mga isda, ang Ginoo ato si Kristo ato yung nagsugo, giingnan dahil mga isda, sulod sa pukot. Tanawang imong Bible, 153 ka isda ang nanunod. Dili 150, dili 155, 153 ka mga pastor. Nganong 153 man? Nindot kay nahimuog mensahe. O karon, ilang gikuha, ilang gidala, tuan ay pamahaw nga giandam si Kristo. Unsay giandam ni Kristo? Sinubang isda o pan. Sugod karon mga Baptist ang scriptural nga pamahaw sinugba o pan. Wala na nang itlog, corned beef, spam, longganisa, dili na biblical. Ang biblical nga pamahaw, sinumbang isda, pa. Awag sa pamandihay. Naroon, verse number 15 ni anata sa mensahe. And when they had dined, humana ang pamahaw. Nanrapo na sila sumababa. Nakainom ng tubig. Limpyo na ilang mga baba. Umiingon dayon si Jesus Christ. Peter, ako na ni! Yan na! Gitagam na Diyos ko! Dugay na akong pangabot! Wag yung kutag na. By the way, mga 40 kaadlaw na ni, gikan na itong resurrection, ha? Mag 40 kaadlaw na ni. Karoon pa gitagad si Peter. Peter, son of Jonas, lovest thou me more than these? Ug sa atong nabasa nga mga bersikulo, atong tan-awon, unsa ang pinaka-importante para sa Ginoo? What matters the most? Unsa man ang pinaka-importante para sa Kristohanon ingon ang Ginoo? Dili pa kayo dugay ang bagong tuig. Bahaw na mo ingon og Happy New Year. Pero di pa sa bahaw mo ingon kung hifatsoy. New Year man karon sa Incheck. Maunang holiday. Kung hifatsoy. Bago pa ang tuig mga kaigsunan, importante atong makita unsa man ang pinakamahinungdanon para sa Dios. 1. The love of God. The love of God. Amen. Peter, lovest thou me more than these? In one of Christ's encounter with the Sadducees, one of them, a lawyer, ay abogado nga nangutanan ni Jesus Christ, Master, which is the great commandment in the law? Ang law nga gisulti ana sa Sadducee, sa una-una sa mga Hudiyo, first of all, na ang 10 Commandments. Pero ang mga Hudiyo, kung imong basahon ang Exodus, Leviticus, Deuteronomy, ug naiparte sa Numbers, kung imo nang basahon diya, ang law diha, ang moral law, 10 Commandments, ug ang 636 ka mga balaod nga sundo sa Hudiyo. Apil na ang mga religious laws o ritual laws sa 136 na kabukbalaod. So nangutana ni nga abogado, Sadducee nga abogado, Master, sa tanang mga balaod, hain man yun ana ang pinaka
sa tanan mga balaod. And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, o iyang ipakapinan ni Mark, with all thy strength. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Mga kaigsunan, what matters the most is our all-encompassing love for God. Ang atong paghigugma sa Ginoo, sa kinatibukan sa atong kinabuhi. Our heart, our soul, our mind, our strength, ang kinatibukan atong pagkatao na higugma pagyunta sa Ginoo. Tinirabang I love you, sa iyo na kayo isulti. Ilang ko magpatubag sa mga nakaagi na og I love you, pero itang mga lalaki, pila ka babae atong nainag I love you. Na nasa yung mga babae sa pila ka buok lalaki ang inyo sang gidawat ang ilang mga I love you. Sa iyo na kayo isulti ng I love you. Ang mga politiko, eleksyon na sad, ang mga politiko karon mutindog og tamblado, mingon na nahigugma ko ninyong tanan, sa kagugma, ay migilara ninyo. Moingon ang mga entertainer sa Wawawi, sa paman ng mga Showtime. Di ko tagtanong TV, wala na TV. Showtime! Oh, nana mga entertainers. So, I love you, Philippines. Saka, I love you. Sa yun, kayong isulti ng I love you. Pero ang Ginoo nga pangutana kanato karon puntag mga kaigsunan. Dihigugma pagyud ninyo. Do you really love me? The reality of your love. Peter, lovest thou me? Lovest thou me? O ang Ginoo karon muntag pangutana kanato tagsa-tagsa. Gahigugma bagyo kanako. Do you really love me? Do you truly love me? Do you deeply love me? Do you intimately love me? Do you passionately love me? With all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Sa kinatibukan sa imong lawa, sa hunahuna o kasing-kasing o sirkumstansya sa kinabuhi, gahigugma bagyukan sa Diyos. At tinuod nga gugma, dili lang sulti, pero naa sa aksyon. So what is it to really love the Lord? Una sa tanan, it is to be in constantly fellowship with the Lord. Kita nakaagi na o gugma, di ba? Kinanglan kuyog yuta kanunay sa atong uyab. Salamat Ma'am Judy, atong uyab, unya din atong naasawa. Unya kay nagtrabaho naman ko, unya nagtrabaho sa siya. Nurse siya sa Cebu Doctors. Ang iyang oras sa trabaho, alas 3 hangtod alas 11. Ako ang trabaho, working day, alas 9 hangtod alas 5. Mga kaigsoona, mga alas 10 pa lang, alas 9 pa lang, tuan ako sa ospital, gahuwat mo yan. Imugawa siya og alas 11. Unya kay ER nurse man siya. ER nurse. ER na nasa emergency room. Nga mugawas na unta siya, mingabot naman sa ang ambulansya, kay na'y nadunggaban, na'y naligsa, na'y napusilan, na'y naatatak, ili ko kalimot sa kagabi nga, mayo ba to sa Mandawi? Basta dako nga tao sa Mandawi nga. Ilis na gud siyang mugawas na nang iyang bag, nang mugawas na ito, ang kumusgawas sa ER na hulat, kaya dito din ako sa hulaton. Agoy, ning abot pa man tong opisyali sa Mandawi nga gitabang. Tuwa, balik na siya sa gili sa iyang ER nga siya. Hala na sa nilang tabang. Mga kaigsunan, alas 2 kapino sa siya nakagawas. Pero, kinilaging gugma. Kasabot mo gugma? Kanibang gugma nga mo ingon,
Kakato na ko ang kabituunan. Languyon na ko ang kadagatan. Sako na ko ang tanang mga bukid. Labangon na ko ang tanang mga subaalang o anak sa tunggo. Uy, kanina po ginawa. PS, ug mag-ulan rong gabi, ug mga nagkubuan na ha. Ang awa lang yun ni. Pero ang nahigugmag yun, mangita yun o fellowship. Gusto yun ka, magpuyog mo kanunay. Gusto mo magka-istorya yun mo. Pangutana, gakugi ka ba o fellowship sa Ginoo? Kumusta man ang imong oras kuyog sa Ginoo? Kumusta man ang imong panahon sa Ginoo? I would like to believe, wa ako kasayod sa inyong mga personal nga kinabuhi, I would like to believe nga kada buntag na amoy oras para sa Ginoo. Pero ang akong gikagulan usahay, ang atong oras tungod kay naapatay mga atubangon sa balay, naapatay mga anak, naapatay bana, naapatay lutuunon, naapatay trabaho, mo sakay pataog jeep, mo sakay patag motor, atong oras, ang mugawas na lang yun, ato na lang dayong ingno ng Ginoo, Ginoo, may buntag ari na ko Lord, kay mauhay na ko malay Lord. Panalangin ko Lord ha, babay, amen. Ari na ko, suway ko na sa imong hindi ko madaban ni mo dali-dali. Pero ang Ginoo usahay, ana lang ang atong pagtagad. Kunya, gusto na ba tagpanalangin? Hello? Gusto na ba tagpanalangin? Pero atong dali-dalion. Basta lang makatagatag. Lord, namuntag, panalangin ko Lord, agin ako Lord, kay Diesel. Namun na ito. Namingon din Ginoo, lingkod siya. Istorya sa ta. Fellowship sa ta. It comes to my mind. Kitsa na ito, labi na sa mga kapaskawan, kadungutan ni Rick Warren, ang iyang anak naghikog. 21 anyos sa lalaking anak naghikog. Pwede din ang pastor nga anak sa mga pastor maghikog. Pwede ka din naghikog anak ni Rick Warren. Pero ang testimonyo ni Rick Warren, pagkamatay sa iyang anak, gihagit siya sa Ginoo, naming agto siya sa kabukiran, ug doon na siya kabin dito sa iyang amigo na iyang istaran. Ug duha ka bulan, wala siya gilakaw, wala siya gisuroy, wala siya laing gihimo. For 2 months, siya o ang Ginoo ang Biblia may iyang lingkod. Ug sa tinuod lang, una ko muingon sa akong pagkakristohanon, 1960 ko naluwas, 2025 na karon, sa 65 ko nga luwas. Wa pa ko kaduha ka buwan. Wa ko pala kong gihip, kuyog lang po sa Ginoo. Wala pa. Lovest thou me more than these? You go to John chapter 15 and 9 times Christ says, abide. Abide is to be in constant fellowship with the Lord. The abide is to be conscious in the presence of the Lord. Gahuna-huna ka ba sa Ginoo sa imong pagkinabuhi adlaw-adlaw? Gahuna-huna ka ba nga naa ang Ginoo puyo kanimo? Gahuna-huna ka ba naa ang Ginoo gatan-aw nimo? Gahuna-huna ka ba nga sa imong inadlaw-adlaw nga lagaw pwedeng maistorya ang Ginoo? Kay naa ang Diyos. Subo hunaw-naon, kasakit siguro ang kasing-kasing sa Ginoo. Kaya sa tinuod lang sa atong pagkatao, naman lang tamo hunaw-na o Ginoo nga tayo Panginahanglanon. That's right. Amen. Hello? Amen.
Ana na walang ta makahuna-huna sa Ginoo, maapiki ka. Right. Ana na walang ta makahuna-huna sa Ginoo, wa na kita lain kadaganan. Pareho ba kung tao ba nga nag-ayo og ato? Unya, nadakin siya, na-slide siya. Ya, padung sa kudlo ko, hagbong sa ato, padung sa kagbo, nakaligi na siya. Tama, nilapot siya sa tumoy, kanang namay santay mo na, pagkapot niya dito, ang iyang bakos kay, nabitay manok lansang. Tay! Isa, ay na lang Lord, okay na lang na. Pagkanawa na yun yung manangkit o tabang. Anak ka. Right. Tinodili. Amen. Right. Amen or Omi? Mga kaisunan, na ang Ginoo kadadlaw. Usa ka butang sa atong kapanahonan karon, usa ka butang. Challenge kayo ang traffic. Kung nakasabot mo, mag-drive mo, bisan sa mga motor, challenge kayo ang traffic. Ingon ko, Lord, I drive, I'm always praying, Lord, habang, Lord, keep us safe. Normal sa ako Mag-drive ko, wag ko kong laing lugar, hapit na ko moabot ang lugar. Ingon dyan ko daan sa Ginoo, ang dami na ko palihog o parkinganan. Lord, mahimo ba nga dili mahurot ang akong gasolina o tuyok-tuyok o pamita o parkinganan? Kaya ka na lang pamitag parkinganan. Mura gamay kayo ng butang, pero dako kayo ng butang. Una at sa kanan na ang imong gasolina mahurot o tuyok-tuyok o pamitag asa ka makapark. Ako yun nang pagayon sa Ginoo, Lord. Ang dami ako daan, Lord. Katapusan na ito ato ay last Thursday. Nag-meet ko sa pumanghot. Ayalan mi ako. Lord. Kana untang doon lang sa escalator padulog, Lord, sa ako aktan sa kong suundan na, Lord. Kanalit ako mula tao paglayo, Lord, please. Salamat sa Ginoo. Nanaog ko sa parking lot. Ituyo ko dito. Pag tuyo na ko, igo sa nanaay mo gawas. Eh, kamo ba yung Ginoo mangitag parkinganan? Amen? Eh, paano ba mo ang Ginoo kamausad mo tagad-ana? Kasi mga doon ako mong naungas Ginoo ba? Katulang mga ginagtumang mabutang ba? Ito makalimot, prayer meetings katipunan. Na doon ay gulang-gulang na namong mga membro nagipaampo ba? Kay balos Dr. Salva, akto dito siya mampo ko. Nag-ampo, di pa ampo ko siya ba? May edad na, may katigula na. Okay, let's pray lang pag yung tingog. Okay, let's pray. God Almighty, the God of Abraham, the God of Isaac. Allah ka. Hindi lagi pag. Brad. Saan mati lang ginobra para makakaong na, Brad. Ano magkasakit ba? Dili, ang Ginoo mo ito. Maayon mo na sa kahon. Nakasuay na mo Ginoo si Lord. Disapod na ka Lord. Kasuay na mo story si Lord. Lapot kayo kuha ng tauhan na Ginoo. Ikaw rin kayo aktiman na Ginoo. Dili kita usay ba natin paghula sa atong Ginoo pero mga kaigsunan ang Ginoo natin buhay na Diyos. Amen. That's right. Amen. Na Diyos. Amen. Kung kakinahanglan ang Ginoo fellowship nato. Right. Nga natong pag-igugma, makapakita ta sa Ginoo, kinahanglan ta, not only should we be in fellowship with the Lord all of the time, we need to be filled and fulfilling the Word of God. John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Verse number 10, if you keep my commandments, ye shall abide in my love. As I have kept my Father's commandments, abide in His love. May hinungdanon mga kaigsuonan nga ang nahigugma sa Ginoo naa sa pulong sa Ginoo. Kung tinod-aray ka nga nahigugma sa Ginoo, naa ka sa pulong sa Ginoo. Yaman rin mga kalakinan. Tighin mo mag-love letter. Text na ang imuha. Ikaw mga lalaki, kahin mo mag-love letter.
Kapadala mo og mga cards. Padala mo cards. Karong February 20, karong kasimana lagi kang karon. Magsigminta katulid na nila. Celebrate niya sa mga golden wedding anniversary. Na aming proyekto para sa among anniversary. Na kung nanukay niya sa mga litrato. Kanya, nakalimot na ko, so kinalo ko na, naukay ni Ma'am Judy ang among ako kayo na. Iyang ipagtago akong mga love letters. O ang ako mga ipadala na cards. O dito. Matatanda ako ba? Hala, yun na hindi ko. Grabe naman kasi kita ka to eh na iya dahil ipagpalita. Parang hindi na ani dahil. Mga kaitsunan niya na ang love letter sa Ginoo. Amen. Ang pangutang nag-aabrihan ba sa iyang love letter? Kabasahan ba ka? Kakaistorya pa ta sa Ginoo? Kaya mga kaitsunan, kung walay tulong sa Ginoo, kung sa mga klase na gugma ang imong ipapakita. Kanay, gugma magkaka sa Ginoo, love is coming, more than this. Di lang mga kaitsunan, God is seeking for constant fellowship. Di lang kay God is seeking for fulfilling ourselves in the Word of God. Ikatulo, God is seeking for a forthright sacrifice for our lives. Ang matuon nga gugma mo sakripisyo yun. Anong ikapasalamatan sa kahigayunan, ina na ko maihap ang kagabhion na mag-atang ko niya dito sa ospital. Kaya mugawas o alas 11, pero di man yung malas 11, kaya di man kabalibaran ang emergency. Muhuwat ko sa alas 12, alauna, alas 2. O niya, kaya ngayang gipuyan dito sa Sibudok, ang ER niya sa Silong. Third floor ang ilang dorm. So ako siyang kuyugan. So dato na ko siya dito sa puntahan sa ER. Magkuyog miglakaw o 4th floor. Dili mo sa kayong elevator para makakuyog pa kung naginay-inay. Dali naman kayo ang elevator. So, hagdan din may hagdan. Ikabot dito sa taas, dito sa puntahan kaming duka. Dito may mag-istoyan. Namalam yan yung Madrid. Kaya Madrid pa ngayon dala sa Sibudok pero sa tumulang. Maalam yung apre, mumingon na yung Madrid. Jadi, katulog na. Alas 2 na. Ayaw sa ma'am, kaya niya pang akong boyfriend. Pero ang tinutari nga gugma mo sakripisyo. Wala, yun gugma mo, wala sakripisyo. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life. O kay matuon man ang gugma sa Diyos para kanako mga kaigsunan, for God so loved the world. He gave His only begotten Son. Kay ang matuon nga gugma, muhatag! Muhatag ang tinuon nga gugma. Amen. Usa kay kayo na ay meetings mga young people, love, courtship, and marriage, na ay nagpadala o pamutana, Pastor, na ako'y uyab. Tugay namin uyab. Magsigig, I love you. Pero Pastor, wag yun kahatag o buha. Wag yun kahatag o tsakulit. Wag yun kahatag o kindi. In love ba kami, Pastor? Mga kaigsunan, ang tinod-aray nga gugma, muhatag yun. Manang ayaw pagsuki, basta inyong pastor, mayroon, mag-opiring ka.
Uwa, malinin na mga baptiso. Klaro, di mong baptiso. Basta upiring na gani ang istorya mo. Kung inlong na yun. Mohatag na! Amen! Na ay Kristohano usay lain ubod. Ani anasan, upiring nasan. Wala may maatag, kagpugan may maipsi, kagupretsi, pasultihan ko no ang Ginoo anak ka na to. Na ang Ginoo naghatag sa atong ginhawa. Sa ginhawa palang daan mga kaigsoon, hunahuna aragot, nakahunahuna ba mo kung kitauran ta sa Ginoo, tubo na naadiri. Nagpatak ba, mapila na cubic meter na tubig na ginawa atong nagasto. Meter, o gimitrohan ang atong ginawa ba? Pero libre! Kaya atong kusog libre! Kaya ang Ginoo gahatag. Kaya karon mga ayo ang Ginoo mo, suki pagyuda. Ang matuod na gugma, what matters most? The love for God. Ikaduha. Lovest thou me more than these? Nangutana. Unsay ingon ni Kristo, pag ingon ni Peter, Lord, thou knowest I love thee. He said to him, feed my lambs. He said to them the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said to me, yea, Lord, thou knowest I love thee. He said, feed my sheep. He said at the third time, son of Simon, son of Jonas, lovest thou me? O sa tumoy, niingon na sa si Christ, last, feed my sheep. Feed my lambs. Feed my sheep. Feed my sheep. Ang mahinungdanon mga kaigsuonan, dili lang paghigugma sa Ginoo, ikaduha ang paghigugma sa pulong sa Ginoo. Kay ang ipakaon para sa karniro walay lain kung dili pulong sa Ginoo. Ang ipakaon pulong sa Ginoo. When he speaks of feeding the sheep, he is talking about the Word of God. Acts chapter 20:28, Paul say to the Ephesian elders, take heed therefore to yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Ang ipakaon sa mga membro, pulong sa Ginoo. Niya ang mga pastor diri, ang ipakaon sa mga membro, pulong sa Diyos. Dili editorial sa newspaper, dili editorial sa YouTube, dili panghitabo sa TikTok, dili panghitabo sa WhatsApp, dili panghitabo sa gipang post sa Facebook mga kaigsuonan. Ang ipawali pulong sa Diyos. Feed my sheep. Acts chapter 6. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, that we may appoint ourselves over to this business, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Please do not misunderstand me. Please do not get me wrong. I am not against programs and I am not against ministries. I am not against projects. But I insist and equivocally say, mga kaigsuonan, mga kapastoran, mga igsuonan, pastor, dili ko mauwaw, mamusulti kanino natong tanan. We can become so busy in the work of the Lord that we forget the word of the Lord. We can become so busy in the work of the Lord, we forget the word of the Lord. Nga usahay, wako'y ipasabot ani pero usahay, na ay mga pastor sa padunas gabi, wala kay mensahe. Domingos buntag, wala kay mensahe.
Oras natin simba, wala pa yung mensahe. Gapaabot kung sa isulti sa Holy Spirit. Nagsugod ang servisyo, wala kaya po yung mensahe. Nag-special number na siya na ang sunod, wala pa yung mensahe. O nahuman ang special number, siya na. Isulti ang Holy Spirit. Sige mo sa Holy Spirit. Dong, nag-andam ka unta at lunis pa. Kaya dili biya lali magpakaon. Okay, Ramon Judy, ako ito ba? Ay, pagulitaw na ako ni Ma'am. Pagulitaw ba ko? Kami mabuyaw. Pagulitaw, isa. Ako raw, di ko ka maong maluto. Kung importante na ba kayo ng asawa nga ka maong maluto? Okay. Magputman, di ba? Ako yun na ko. Pinangga mo kayo ni siyang pamilya. Ay siya rin ay babae. Pulos na laki, nagsuon. Kung isan, lima sa teksoon, usan sa ng babae kung atong nasan. Siya sa lima sila, kung atong nasan sa babae. Pero prinsesa ni siya sila. Pero kung kamang luto. Sige, kamang akong luto. Inilitubig, kamang ko. Kamang luto, asila. Sila, may kasong ako rin luto. Luminyo ka. Ang nakalindot sa mga schedule, guys. Alas 3 hangtod sa alas 11 ang iyong duty. So, panihapon, tawa sa hospital. So, ako rasad. Magtuog man siya, humani ka duty. Pamahaw, tuog pa man siya. Di ako rasad. So, paniog to na. Paniog to na. Kaya bisa ka tunguna, nanay ka rin niliyadaan. O, palit lang ka jeans nga. Isudan. Palit mo, inuwi. Okay mo? Pero sa tinuod lang, dili kaya lali magluto. Diba? Kaya sakto yung kaluto. Kaya kinarong kaluto. Kaya hindi nilang wablig lata sa sardinas na butang las plato. Oh, kaon. Oh, okay man sana. Kaon man sana ang sardinas. Pero lami-lami yan na lang sa gawin. Yung ano? Paborito sa akong papa. Kasi talinga magulang namin. Akong paborito sa akong papa, sardinas. Pero hindi lang sardinas. Isagol o miswa. Sa bawan o miswa. Wala imong ipakaon nun yan ako mamino na. Miswa o sardinas. Adi, umiyon dyan na niyo yun. E bisan o sardinas lang na may paagi paglami. Ang atong pagwali lami, asad na. Hello? Paano nga ang mga membro mo makihugot? Hindi ka kaun na ko eh. Pinapailain na nakasong. Mabalik na. Yan, nahibuon lang ka sa kadlaw. Nilabang mga simba dito sa simbahan. Ayaw kasuki, ayaw nga nakabalhin. Pagutan na ko nung imo kong galingon, ano ang kamiro, nibalhin o lain kananan. Hello? Kaya mong trabaho pagpakaon, feed. Pagkanala sila. I want to make it, balihon ako gamay. Mga membro, kinahanglan magpakaon ka sa imong kalag, pinagi sa pulong sa Diyos. Atay mga Biblia, taas ang Bible, please, taas. Ako'y pataas. Taas. Amen. Black Bible, Green Bible, Blue Bible, Orange Bible, Pink Bible. Amen. Pangutana, pila na yung nakaon ni mo, ana? 66 books. 1,189 chapters.
31,173 verses. Pila na nga libro ang imong nabasa. Pila na ka kapitulo ang imong nang nabasa. Pila ka bersikulo ang imong nang nabasa. Dili ko makalimot, Pastor na Putillas. So, pa na magpastor na sa barko. Spark sa barko. Siya may take communication sa barko. Pag-aluwasan na ni Pastor Nap, among nag-disciple, niya, may sakay o barko, ako gihagit sa Pastor Nap, samtang kabiyahe ka, kada nimo, wakan of duty, abri din sa pulong sa Ginoo, basan imong yung pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, tuod man, ni biyahe si Pastor Nap, pagbalik, ni balita dayon, nahuman niya basa ang Tibok Bible, pero di ilang kay basa, dito ko na panalangin nagmaayo, pamutan na si Pastor Nap, Pastor Joseph, pamutan na si Pastor Nap, unsay na sa Isaiah 53. Makasulti na yung unsay na sa John 16. Makasulti na yung unsay na sa Acts chapter 5. Makasulti na unsay na sa Hosea chapter 1. Mga kaigsunan, grabe! Pero usay ang Kristohano nga wala magtaalaw sa ilang pagbasa. Unsay giingon ni Jesus Christ? Unsay gihangit ni Jesus Christ? Zedekiah chapter 4 verse number 3. Pilihin niyo mga Biblia. Zedekiah chapter 4 verse number 3. Walay Zedekiah sa Biblia. Dali kayo masaktan ni Kristiyano. Dali kayo masaktan. Ilabli mo sa inyong Biblia. Wala yung libro na Zedekiah. Naitaw na Zedekiah. Pero wala yung libro. Pag ila-ila ka doon mo sa inyong Biblia. Paglihira ko na. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ako lang pasok to sa makadiyot. Study. Kanaraw ang study sa atong pagkatao, dili ka ganahan. Kaya ang atong paborito na subject sa eskwelahan, recess. Kanang study, sakit na sa atong buot. Pero yun hindi mo study. To show thyself approved unto God. Malipay ang Ginoo. Approve ang Ginoo. Approve. Makakita ang Ginoo. Gabli ka sa imong Biblia. Gabasa ka sa imong Biblia. Gastudy ka. Iyon ang Ginoo. Kulay akong anak. Approve. Diba atong mga anak mga eskwela? Cooking ang study. Kaya katapusan sa tuig. Naada yung ribbon, naada yung medal, naada yung trophy. Nga naman, not study. Unawa kay tuon-tuon. Kaya mo ingo na lang, naglingkod sa kagbiso. O kung may tag na ako, naunta ka ako, nag-study lang ka. Approve unto God. A workman that needed not to be ashamed. Hindi ka mauwaw. Pasahan ka sa imong Biblia. Naapli ka sa imong Biblia. Rightly dividing the word of truth. Importante nga saktohon mo pagsabot ang pulong sa Ginoo. Kaya nung ingon ko mga kaigsunan, daghan na ang mga mini na pagtulunan karon. Daghan na ang mga pagtulunan na wa na mainsakto. I can spend a lot more time talking about that, pero kinahanglan sakto nimo sakto ang pulong sa Ginoo. Unsa man ang mahinungdanon sa Ginoo, love for God. Unsa may mahinungdanon sa Ginoo, love for the Word of God. Ang katapusan, love is thou me more than these, feed my sheep. Love is thou me more than these, feed my lambs. Love is thou me more than these, feed my sheep. Mga kaigsunan, sheep is people. Lambs is people. Ministry is people.
Mga kaigsunan, ang mahinungdanon sa Ginoo ang paghigugma sa Dios, ang mahinungdanon sa Ginoo ang paghigugma sa pulong sa Dios, ang mahinungdanon sa Ginoo ang paghigugma sa tao. Pero bali man ta, ang atong higugmaon butang, na dili natutag doon ang tao. Ya, mas daghan ta og butang pero wala tayong mga relasyon sa tao. Mga kaigsunan, mahimo ba ibutang sa itong kasing-kasing kanang imong natanaw na tao, dili lang na siya tao, kalag na siya. Unang salamat nga na ay missions emphasis. Kaya ang katuyuan sa missions emphasis sa pagkabuot sa mga kalag. Dili lang kay tao, kalag. Apa may jeep, no? Apa may masakyan nila na jeep? At sudat, nakabantay mo musakay ito o jeep. Labi na itong kinaraan na style na jeep ang baka-baka. Kabantay mo, i-green ko mo. Langko tag mga naong, mag-inatong ba ngayon? Kabantay mo, ha? Nalayo na ba kayo ang SM? Pero kita ang natin. Sumaog ba? Huwag ko may kasi ang trabaho. Sa kayo mo, G. Sumako rin, sa kayo mo, G. I-claim ko din mo, ano nila. Hindi mo din siguro ko siguro na ibuang nakasakay. Dili matamutagan. Hello? Dili matamutagan. Kalag na! Isa na lang pag-iyo. Hello? Butang. Tao na ang adunay kapukaton sa kasing tanawar mo doon. Kahilakong na na. Minsan kayo wala ikapriti. O nagkahuwag na kayo mo priti niya. Pero tao na. Sa kahapon, ayan na, kaisa no, Boss Cafe. Taas ng istorya pero dihi kayo na akong tiil na fracture. Natauran ko og cast. Si ma'am nag-shopping sa sulod sa grocery. Kaya naman ko'y cast, tinanglan ko mo lingkod. So naay duha ka lang isa, na naay babae nga galingkod. Naningon ko, ma'am pwede ko, ari ko mo lingkod. Sige. Nilingkod ko. So ko din yung istorya. Hangtod na niabot sa pagkailo. Hangtod ka dugayan niabot ng bana. Hangtod ka dugayan na kaistoryahan na mi. Hangtod niabot mi nga niabot ko sa pulong sa Ginoo. Hangtod sa wak madugay nilawang sila ni Kristo. Naniya na sila diri sa tuwa. Ang panawala. Tagad lagi tao-tao. Ayaw lagi nang. Tagad o tao. Kay kalag na. Huwag ka masayon nga kanangay kayo. Pa mga kaigsunan, mahimo bang atong saton? Walay minuto sa atong kinabuhi nga wala maglihok ang Ginoo. Kung naalang sa imong kasing-kasing, mahinungdanon sa Diyos ang gugma sa Diyos, mahinungdanon sa Diyos ang pulong sa Diyos, o mahinungdanon sa Diyos ang kalag. Dili nimo madala og soul winning ang 8.3 billion people. Bila ganon sa taos kalibutan, 8.3 billion. Dili na nimo makayag ikaw lang. Pero naay mga tao nga imong makita, maabdan, maistorya. Walay aksidente sa Ginoo. Yes, sir. Ato man adlaw nga mo wifi naguba. Ang
among apo nga estudyante, nagsakit ang buot, hindi maka-assignment, kinanglan magtrabaho ang wifi. Niagto ko PLDT. Ingon ang in-attendance sa among in-report sa technical. Salamat sa Ginoo pagkahapon, yan ang technician. Iayo ang among wifi. Bulakaw lang ta siya, akong ginang, kaya sa dom. Tingin mo nga lang dom, Bernard sir. Bernard, kadali ka wala. Wala biya sa sir na naman. Bernard, dali, lingkod Bernard, nakapag-istorya naman. Makakaiksuna. Wala yung aksidente sa Ginoo. Gidala sa Ginoo sa among balay. Dili ako ang akto niya. Ang Ginoo mo yung nagpadala niya. Akong gilikuran si Bernard. Akong gitagaan sa gospel. Gidawat ang Kristo niya ang among Diyos. Ano ang mga kaiksuna? Importante sa Ginoo ang palag. Kahit ang kadaghanan sa katawhan sa kalibutan, mga kaigsuunan, kung mamatay sila, 99% ana mga kaigsuunan, impirno ang pagulgan. Pero pag-una ko nagsulining atong 2 weeks ago, na ako'y nasulining, hindi ganit ko at yun. Kung di pangutana, maura na pangutana, kung mamatay ka karoon, nakasiguro ka, asa kayo mo ng magalag. Yes, sir. Asa man kayo mo? Langit, sir. Ay, galing na. Nano man langit magano? Buutan man ko, sir. Nano man buutan man ko ka? Sige, mag-upsing pa, sir. Nano buutan man ko ka? Maayo na kumuda sa kong isip tao. Dong, inong tika, kung sa Ginoo, ha? Okay na sa mga, so tiyan tika kung sa Ginoo, ako gabrihan sa Romans chapter 3, there is none righteous, no, not one. There is none that seeketh after God. For all have sinned and come short of the glory of God. Tinuon ng mga kaigsunan, ang atong pagkabuutan, dili mo dala na ito lang. Kasasala ang kantanan. Simba, yes, maayo ang musimba. Pag binuutan, yes, sakto na siya, angay ka magbinuutan. Pero kung kana mo imong pabasihan, pag-agtog langit, dito ka malangit. Yun natin usa na buutan. Naay ni bisita sa church, Domingo. Pagka-Martes, akong ipaluan. Bumbiro sa Central Fire Station diya sa highway, si Mario. Storya namin ni Mario. Niabot yung kus mahinundang mga pangutana. Mario, kung mamatay ka kayo, nakasiguro pag-asa ka imo ng makalang. Oo, sir, kasiguro ko. Ako'y basta kung iyon gani, kasiguro ko pa sa Joseph ba? Baptist nga ni. Baptist ko may makasiguro niya, sigurado. Oo, sigurado. Hala, di, inakuno ko Mario. Asa mo ka paingon kung mamatay ka? Asa mo kuno paingon? Diyos Mario, di asa pa di ay, impirno! Isa, persa, kaya malusot sa siyang kahintan. Ya, sunod ang utana. Ya, okay lang ninyo, magpapag-impirno. Pero wag di tao na gusto mo magpapag-impirno. Pero ang importante mga kaibsunan, ang ating pagtanaw o tao. Alam, amen. Oh, I'm telling you, 127 million Filipinos. Mactan Island pa lang. Batangon pa kung galabang-labang na kung dirikit sa ningi, taga-Lapu-Lapu, dugay pa daw, taga-Mactan, dugay na kay panahon, taga Mactan. Na, lumad na Mactan. Na-after pa ninyo ang airbase. Na-after pa ninyo ang airbase. Di ako unang nakakaon sa ako milkshake. Kaya kung barkada nga Phil-Am, musulod may sa airbase para lang may mag-hamburger o milkshake. Ay, ano lang? Musakay pa ganita o barge, di ka sa Cebu? Oo, na. Agoy! Kinilok kami Mactan Island, wapay mga kabatayan! Katunggan, kabatuhan, wapan ni! Karon pulos na daw ang yuta. Pulos na tao, pulos na bildi, kada limulingi tao. Bisag asa ko,
God has given me an opportunity magbiyahe. I was in bye-bye last Sunday. I will be in April sa Boga, Domingo. Bisag asa tumuap ko mga kaitsunan. People, magsigi ko Ginoo, natagaan pa ni sila sa gospel. Nalipay ko nakadulo, maniya mo sa Alapugin, siya mo sa Magtal, ilan mo sa Glabo. Kakay ba din nila? Ang pangutana, unya, ang inyong barangay, nasultihan na ang kanan. Minsan natin doon ay mga classmate, mga estudyante na ay classmate, tapos kami mga estudyante. Estudyante, na inyong mga classmate, nasultihan. Nagtrabaho, tapos kamo, nagtrabaho. Opisina, mga taga-opisina, nasultihan. Minsan natin naapay mga family members na dili paluwas. Papa, mama, iksuong, dili paluwas. Pero sa man na sila masultihan. Kinsa na ito na mga igagaw. First cousin, second cousin, third cousin, mga igagaw. Pero sa man na ito na sila masultihan. Mga kaigsunan, importante ang kalan. Kaya wak na ilaing mas mahinungdanon pa. Dili madala ang alahas, dili madala ang kwarta, dili madala ang butang, dili madala ang eroplano, yate, barko, auto, wala kay madala sa langit mga kaigsunan. Sa tinuod lang, usara ang makaabot og langit. Kalag. Na nasultihan. O magituyo sa missions ba? Ang missions, kalag. Interesting. But you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. You shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Chiang Ya Hai Jiao. Chiang Ya Hai Jiao. Ininsik na siya. Chiang Ya Hai Jiao. Usa ka gamay nga baryo sa tumoy sa isla sa Hainan Island. To ay usa ka village dito. Ang ngalan sa village, Pastor Joseph, Tanya Haijiao. Kaya balo mo kung siya pasagot sa Tanya Haijiao? Uttermost part of the earth. Diba? Yun yung nga sa evangelism world, evangelism class. Kasi hindi ko ginoon hanggang karoon ako matuman. Pero pinanglan ka mo agto, Tanya Haijiao. Para makaagto tag uttermost part of the earth. Eksunan kalag. Gugma sa Ginoo, gugma sa tulog sa Ginoo, gugma para sa mga tao. Our heads bowed, our eyes closed.